Paano tayo magpapabook ng appointment online sa SSS gamit ang ating cellphone o laptop? Kailangan pa ba natin pumila ng mahaba o mag-intay ng matagal para lang maayos ang ating problema o ampake natin sa SSS? Well, dito, ituturo ko sa inyo yon kung pwede ba tayo mag-walk-in sa SSS. Bakit natin kailangan kumuha ng appointment? At ano naman ang gagawin nyo kung na-miss nyo ang inyong appointment? And then how to set an appointment with SSS. Kung paano naman tayo mag-a-apply online, step by step gagawin natin yan. And then lastly, question and answer. So yan yung nasa dulo natin, yung mga kadalasan tanong at sagot. Tara, umpisa na natin. So, marami pa rin sa mga SSS branches ang hindi tumatanggap ng walk-in. So hindi lahat po pwedeng, yung iba meron, yung iba hindi po pwede. So para makasiguro lang kayo, kailangan nyo na magpabook ng appointment bago kayo pumunta sa SSS. Bakit kailangan natin magkaroon ng appointment? So unang-una, nakakatulong ito na hindi magkagulo o mahaba yung pila at magkakaroon ng smooth na transaction. Ibig sabihin, mas maayos at mas systematic ang magiging approach ng SSS. Okay, so paano naman tayo magpapabook ng ating appointment online? Ito na ang step-by-step na gagawin natin at ito ang inyong mga susundin. Okay, so usahan natin sa pagla-login sa ating cellphone o kaya sa ating browser. Pupunta lang tayo sa ating browser at i-type lang natin ang www.sss.gov.ph. Okay? And then, press nyo lang yung enter. Papasok na kayo ngayon sa website ng SSS. Okay? Mula sa main menu ng SSS, makikita nyo member. So, i-click lang natin yung member. Kung kayo ay member na ng SSS. Kung hindi pa kayo member ng SSS, meron din tayong video na tungkol sa pag-create ng inyong account. So mag-register lang kayo at kung first time kayong kukuha, panoorin nyo lang ang video na to. Okay? So tuloy tayo sa ating topic. Kailangan na natin mag-log in sa ating account. Okay? So enter nyo lang ang ating username at saka password and then sign in. Pag nasa loob na kayo ng inyong account, makikita nyo na ang member info and then tapat nyo lang yung inyong cursor dyan at click nyo yung appointment system. Automatic lalabas yan sa ilalim. Okay, so click nyo lang yan. And then susunod, lalabas na ang inyong submenu. Okay, yan yung purpose, yan yung region, yan yung branch, at yung appointment date. Okay, so magsimula tayo sa purpose. Ang mga purpose ay ano ba yung ipinunta nyo sa SS. So meron tayong apat na category niyan. Pwedeng benefits, pwedeng contribution, pwedeng loan, o kaya ay membership. So, scroll down nyo lang yan. Piliin yung exactong purpose ng pagpunta nyo sa SSS. Okay? So, mula sa benefits, makikita nyo, nandyan lahat ang mga benefits. So, click nyo lang yung exacto. Kamukha niyan, under ng benefits, number 1, cancellation, replacement, or return of benefits check. Kung halimbawa, yan ang problema nyo, so i-click nyo lang yung number 1 na yan. Okay? So, next. Punta naman tayo sa region. Yung region, kung saan region kayo. Sa kaliwa, sa kanan, makikita nyo yung down arrow key. Click nyo lang yan at hanapin nyo yung inyong region. Ganon din sa branch. Click nyo lang yung down arrow key, hanapin nyo yung inyong branch. Okay, so pagdating naman sa appointment date, lalabas na yung calendar. Lang yung exact date at papasok na yung appointment date automatic. Okay, lalabas na yun doon sa appointment date. Okay, so next. Pagkatapos ng appointment date, mamimili naman kayo ng appointment time kung ano oras yung convenient para sa inyo at i-enter nyo rin ang inyong concern. Okay, so kumukha niyan, I would like to update my membership resume. Okay, and then click lang natin yung submit. Okay, pag na-click na natin yung submit, lalabas naman ang confirmation and click submit. Okay, pagkatama na lahat ng information nyo, pwede nyo nang i-click yung submit at kapag hindi, pwede nyo pang i-cancel at baguhin yung inyong pagkakamali. Okay, so final. Ito na ang ibibigay sa inyo na final appointment ng SSS. Okay, so ang gagawin nyo lang, pag lumabas na to,
i-save nyo lang sa inyong cellphone o sa inyong computer o sa inyong laptop para yan ang ipapakita nyo ngayon sa SSS pag pupunta na kayo sa inyong appointment date. So, tandaan nyo lang, ang transaction number, importante yan, kaya kailangan nakasave sa inyong cellphone. Okay? So, yan. Pag papunta na kayo, nandun na kayo sa SS, ipapakita nyo na sa guard o sa representative nila itong information na to na kayo ay nakabook ng gantong oras at kayo ay merong appointment. Okay? So, para mabilis ang inyong transaction at dire-diretso kayo sa loob. Okay? So, quick summary on how to schedule your SSS online. So, ano yung mga sunod-sunod natin gagawin? So, ito yung unang-una, mag-login kayo sa inyong SS. Then, pangalawa, click nyo lang yung members info and then click appointment system. And then, pangatlo, fill out nyo lang lahat ng information, kamukha ng purpose, region, branch, saka yung appointment date. And then, sunod, select the appointment time, yung time, di ba? And write your concern. The next is submit your schedule. And the next, submit the confirmation. Yun yung nagpa-pop up pagka nag-submit na kayo. And then lastly, go to your chosen branch. Kung saan branch kayo pupunta. On the date, date and time of your appointment. Kailangan eksakto doon sa schedule nyo. Okay, so ito na ang ating mga frequently asked questions, yung mga kadalasan tinatanong. Unang-una, I don't have an SSID or UMID ID. So, pwede ba akong pumunta sa aking appointment? Yes po, pwede. At kung sakaling wala kayo ng mga ID na yun, pwede kayo magdala ng kahit na anong ID. Basta dalawang valid ID o kaya ay inyong birth certificate. So, pwede po yan. Okay? So, next. What happens if I fail to arrive? Ibig sabihin, na-late kayo sa inyong appointment. So, mangyayari dyan, yung slot nyo ay ibibigay sa iba. Okay? So, pwedeng kayo ay ma-entertain pa. Depende yan sa dami ng nakabook on the same day, sa araw na yon. So, pag kukunti lang, pwede kayo ma-entertain. Pero pag marami at na-late kayo, so mapupunta na kayo dun sa next slot, okay, na available. Okay, so next. I made an error in my appointment request. So may mali kayo doon sa ginawa. Pwede pa ba niyong baguhin yung inyong request? No, hindi na po pwede yan. Pero pwede po uli kayong magawa ng bagong appointment. And kalimutan nyo na lang yung una niyong ginawa. Kung ang mali ay major, kamukha nung date and time, so major yan, ibig sabihin, kailangan nyo i-correct. So ang gagawin nyo lang, gawa uli kayo ng bago, kalimutan nyo na yung una dahil hindi nyo na pwedeng burahin. Okay? So next, can you schedule 2 or more appointments? Pwede pang 2 appointment sa loob ng isang araw. Hindi po pwede yan. Okay? Madedetect po yan ng system at mag-e-error ang inyong application. Okay? So, isang schedule lang sa loob ng isang araw. Okay? Malinaw? And then, so sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa inyong pagpanood. Huwag niyo lang kakalimutan ang ikasisiyan namin. I-like nyo lang, subscribe, and hit na rin yung bell para updated kayo sa ating mga videos. At huwag niyo na rin kakalimutan na i-follow ang ating FB page. Okay? So ito po ang Promag TV. Maraming salamat ulit sa panonood. TV, ang aming pumoto, listen, learn, apply. God bless.